Shalom, shalom, shalom. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kababayan. At narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binibigyan natin ang pagninilay at paminsan-minsan ay tinatalakay din natin ang ating patungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Sinasagot natin sa awat nating makakaya yung mga tanong, atake, aligasyon laban sa atin. Sapagkat kung hindi tayo magsasalita, ay ito yung nagiging dahilan kung bakit maraming mga mahihinang Katoliko ang napupunta sa iba't ibang mga sekta na nagsisilipana sa ating paligid sa kasalukuyan. Kaya ganyan. So, and we are claiming the word of the Lord sa Bible. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5, that the weapon of our warfare are not of flesh but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God and taking captives in obedience to Christ. At tinatawag din natin itong Preaching in the Wilderness series sapagkat alam natin na bagamat napakalawak itong TikTok, we cannot expect na someone or na makinig sa atin. Kumbaga sa mga pipitsuging content creator lamang tayo at maraming magagaling na mga preacher dito sa platform na ito. So that is why we are calling it as a Preaching in the Wilderness series. We cannot expect everyone to listen or to watch sapagkat yun nga, makapagpili at makahanap ang maraming magagaling dito. Yet, despite of that, sinasabi ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, na sabi doon na preach the word of God in season or out of season. In other translations, sabi niya, whether it is inconvenient or inconvenient, tuloy lang, mga kapatid. So at least we have done our part. We are doing our part, mga kapatid. So the gospel of today is taken from Gospel according to St. Luke chapter 7, verses 31 to 35. Glory to you, Lord. Then, to what shall I compare the people of this generation? I compare the people of this generation. What are they like? They are like he is sinasabi ng Panginoong Kristo na nung sinugo niya in advance si John, alam naman natin na there are many who accepted him, but there are yung kanyang kinakain, yung mga sa inulan. Pero nung lumabas na siya para ipakilala ang Mesiyas, hindi siya tinanggap. Di ba? May mga rejection sa kanya. At makikita natin, sinasabi ito na sabi dito sa taas na verses dito sa Luke chapter 7 verse 27, this is the one about whom scripture says, behold, I am sending my messenger ahead of you, he will prepare your way before you.
I tell you, among those born of women, no one is greater than John, yet the least in the kingdom of God is greater than he. Then sa verse 30, yan, ito yung sinasabihan ng Panginoon, ito yung mga matatalino. Hindi nila matanggap-tanggap si Juan kasi si Juan, di ba? Tumira nga sa ilang tapos bigla na lang magpakita sa kanila at mangaral sa kanila. So ito yung mga scribes and Pharisees na mga matatalino, hindi siya matanggap. Kaya ang sabi dito ng Panginoon sa verse 31, ito yung sinasabi niya. Ito yung konteksto, mga kapatid. Then, to what are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, "We pray you, but did not for some thirds you, but did not for some thirds kami you, but did not for some thirds anong sabi dito sa kami anong sabi dito sa John chapter 3? Anong sabi dito sa John chapter 3? Sabi, anong sabi dito sa John chapter 3? Sabi, na ang kanilang pananampalataya na ganun. Na ganun. So, yung dati, sabi ko sa kanya, remember, na nung pinakilala ni Juan, nag-introduce lang siya sa Panginoong Hesus para ipakilala siya sa Israel. Sabi ko, sa Israel, sabi ko, sa ng Panginoon Kristo, sa church na itinatag ng Panginoon Kristo. Yun kapatid. So, unstable daw po ang signal. I don't know kung ma-down maya. Okay. Mahina ang signal. But let us try to continue kung ma-download ko mamaya. Ay, Father Jason. Mahina po yung signal ko. Okay. So, nangaral daw si Juan, nagpatugtog, inihambing ni ang Panginoon Kristo na nagpatugtog ng plauta, walang sumayaw. At nagpatugtog ng malungkot na awitin, wala ring umiyak. Ibig sabihin, walang response. Walang response, mga kapatid, sa mga tao. At ang Panginoon Kristo,
ay yung patungkol sa kanyang pananawagan ng pagbabalik loob at pagsisisi is until now ay ginagawa ng Panginoon. At tayo din na mga mananampalataya, katulad ni Juan, we're supposed to be like John. Di ba? Dapat magiging katulad tayo ni Saint John the Baptist na mangaral ng may boldness, ng may tapang bilang paghahanda. Kasi si John, yung kanyang rule is to prepare the Lord in His first coming, sa unang pagdating ng Panginoon Jesucristo. But we are supposed to be the John of our generation in the final coming of the Lord Jesus Christ. Tayo magiging dapat din katulad ni Saint John to prepare the Lord in His final coming, mga kapatid. Kasi muling babalik ang Panginoon Kristo, nangako siya. So therefore, bilang mga tagasunod ng Panginoon Kristo, magiging dapat katulad tayo ni Saint John. Kasi sa Bible, sa Old Testament pala mga kapatid, dito sa Old Testament, sa Ezekiel 33, actually lagi natin ito nababanggit at sigurado ako sa mga nakasubaybay sa akin, almost mamemorize na natin ito. Mga kapatid, sabi dito sa Ezekiel 33, okay, kasi natin okay. Sabi rito mga kapatid, sabi na tayo yung magiging modern na John the Baptist in our time. Let us remember, John the Baptist is in our time. Let us remember, John the Baptist is Ezekiel 33. Buksan niyo po sa Bible yung may Bible kayo dyan. Sabi rito, ang titulo dito ng tungkulin ng bantay. Ang titulo dito ng tungkulin ng bantay. Sinabi nagugumon sa kasamaan kaya hindi na sila mabubuhay. Sabihin mong pinasasabi ko akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa ng sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Ibig kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila, pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Tao, sabihin mo rin sa iyong mga kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi sila parurusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, parurusahan sila. Sinasabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay. Ngunit kapag ang napakasama sa kanyang kabutihan at uli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay at hindi na lang gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Pero may sinasabi dito mga kapatid na ito verse Ezekiel 33:7. Sabi niya, ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong mamatay siya ay mamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag rin nagbagong buhay, mamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Okay? So therefore, tayo ng mga Kristiyano, tayo ng mga alagad ng Panginoon Kristo, ganun din. May katungkulan din tayo na sabihin yung nalalaman natin. Kasi by virtue of baptism, nakikibahagi tayo, by virtue of baptism, nakikibahagi tayo sa ministeryo ng Panginoon Kristo, di po ba? Ang pagiging hari, pagiging propeta, at pagiging mga pare.
So sa pagiging propeta natin, we're supposed to evangelize. We're supposed to preach the Word of God by means sa pamumuhay natin, at of course, sa pananalita natin. Di ba yung sabi nga ni St. Francis, preach the Word of God, if possible, use words. So, ibig sabihin, tayo ng mga mananampalataya ay may katungkulan din, sapagkat ang nakakaalam ng mabuti niyang gawin na hindi natin ginawa ay nagkakasala. Yung sinasabi sa James chapter 4, verse 17. So, kaya kung makikita nyo mga kapatid, kahit sa mga nagmumotor, makikita nyo ito. Di ba sa mga nagmumotor? Kapag yung nakaunang motor, may dinaanan siyang lubak, ipo-point niya yung paa niya doon o di kaya yung kamay niya doon sa butas na yon. Para yung kasunod niya na motor or ibang sasakyan makaiwas doon sa butas na yon, sa lubak na yon. So the same with us, kapag alam natin yung tama, hindi natin sasabihin, may pananagutan tayo, mga kapatid. So yun yung sinasabi ng Panginoon sa Old Testament. Pero tayo din dito sa Bagong Tipan ay meron ding pananagutan sa ating kapwa. Diba? Hindi pwede na, ay, bahala sila sa buhay nila. No. We have to do our part. We have to do our part. Kung hindi man sila makinig sa atin, okay lang. At least we have done our part. Diba? Si Juan, hindi man siya pinakinggan, pero ginawa niya yung kanyang katungkulan. Kaya nga nagsabi ang Panginoon dito, sabi niya, nagpatugtog kami ng plauta. Hindi kayo na sumayaw. Noong nagpatugtog kami ng malungkot na awitin, hindi kayo umiyak. So, ibig sabihin, gawin natin yung part natin. Kung hindi man sila makinig, wala na tayong pananagutan doon. So, itong isang paraan ko na magawa yung kalooban ng Panginoon, at least in my own little way, in my limited knowledge, ay isinishare ko yung nalalaman ko. Di ba? Kasi pagdating ng araw, wala, Lord, we cannot reason out. Kaya yung Matthew 24, kaya kung titingnan yung Matthew 24 verse 14, alam mo yung sinasabi dito mga kapatid, Okay, Matthew 24 verse 14. Sabi rito, "And the gospel of this kingdom at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala lahat ng bansa sa kadaratingang wakas." So, "And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come." Bakit kinakailangan may pangaral ng ebanghelyo sa lahat? Para pagdating ng Judgment Day, there is reason for us. There is no reason na mag-reason out tayo, Lord, I am sorry. I didn't hear the gospel. I didn't hear about you. I didn't hear about repentance. We have no reason at all, mga kapatid. Kaya ito sabi niya, "And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come." Bago pa lamang darating ang wakas. So, ibig sabihin, yung pangaral ng mabuting balita is a grace period sa lahat ng mga tao. Kasi ito yung magiging basihan, magiging what we call this, hindi na tayo makapag-reason out, "Lord, I haven't heard your gospel. I haven't heard about you." Di ba? So, hindi natin pwede sabihin yun. Ay, nung may ipinangaral na ebanghelyo, ang naging problema is hindi mo na rin yung ebanghelyo.
So tuloy-tuloy ay itong ginagawa ng Panginoon. Nag-aanyaya siya sa atin. He is waiting for us. Kaya nga, kung titingnan natin mga kapatid, balang araw, ito pang mangyari. Actually, balang araw, itong mga taong ito na hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, itong katulad nung si Charlie Kirk, di ba? Ang tindi ng opposition sa kanya, very bold si Charlie Kirk when it comes to truth. Talagang masakit yung katotohanan. And many are opposing to him. Pero ganun talaga yung yung price ng truth. Talagang maraming masasaktan. Maraming masasagasaan. Pero alam nyo ba na pagdating ng araw, itong mga kapatid, sa mga mananampalataya, sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, darating pa yung araw na lilibakin tayo ng mga taong ito. Yung mga hindi sumasampalataya. Lilibakin nila tayo. Okay? Dito sa 2 Peter chapter 3. Okay? Sabi dito. Uh, 2 Peter chapter 3 verse 3. Okay? Read it in your Bible. Ito sinasabi sa Tagalog, mga kapatid. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw, mga kapatid, ay lilibaking kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Kaya dami-dami mga nagkukontra kay Charlie Kirk sa mga pinagsasabi niya. At ito na ngayon, ito. Dahil lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. May idea na kayo. Who are these people? Okay? Okay. Sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inaabot na ng kamatayan ng ating mga magulang. Ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng lalangin ang mundong ito. Ayun yung sabihin sa atin. Lilibakin pa tayo. Okay? So far, although na may mga nangyayari na ganun, nililiwak na tayo, pinagtatawan na tayo. Kahit sa mga many of young people, na kapag ang kapwa nila, mga tawag ito, yung kapwa nila kabataan, ay mag-i-involve sa mga religious activity ng simbahan. Napaka-corny mo naman, di ba? There are some, of course, na napaka-corny mo naman. Di ba? Sasabihin nila sa kapwa nila kabataan. Okay? Okay, sabi dito. So, sabihin na si Kristo na nga kung darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? In ang mundong ito. Sa verse 8, jump tayo sa verse 8. Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw, 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Makikita natin yan. This was taken from Psalm 90. Basahin niyo sa Psalm 90. Makikita natin doon that this was mentioned, mga kapatid. Okay? Ang timetable natin is different from our timetable. Sa timetable ng Panginoon. Yung pamantayan ng Panginoon ay iba sa pamantayan natin, mga kapatid. Sabi rito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng mga pagsisi at magbalik loob sa Diyos sa The delay doesn't mean it is not true. The delay doesn't mean it's aside. Remember, Jesus will never lie. And the supposed believers and followers of the Lord ay hindi rin dapat magsisinungaling. Kasi ang Panginoon sa Kristo is the truth. John chapter 14, verse 6, Jesus is the truth.
I am the way, truth, and the life. So therefore, lahat tayo dapat na mga sumusunod sa Kanya ay hindi nagsisinungaling. Kapag nagsisinungaling ka, para lang may pagtanggol ng iyong pananampalataya, nagtutwist ka ng mga katuruan, di ba? Ganun nangyari. Di ba? Ganun nangyari. Maraming kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. At sinasabi rin dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi pa niya tinutupad ang kanyang pangako para alang-alang para sa atin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagsisi at magbagong buhay. Yun pala yun, mga kapatid. Do not wait na magbagong buhay ka pa ay matanda ka na. The time is now. Ito na nga, kapag ito yung sinasabi ng Panginoon na nung tinugtugan kayo ng flauta, hindi kayo nakikinig. Hindi kayo sumayaw. Nung nagtugtog ng malungkot na awit, hindi rin kayo umiyak. Ibig sabihin, no response. Nung ipinangaral ang mabuting balita patungkol sa pagsisisi, hindi natin tinanggap. Let us remember, si John the Baptist is, kumbaga sa kanilang paningin is, kumbaga parang chicken lang, sisiw lang. Who you? Hindi pasok sa kanilang standard. Yung tinig na ito, it seems to be hindi pasok sa inyong standard. Pero malay mo, itong tinig na ito ay ginagamit ng Panginoon, itong tao na ito na hindi naman talaga kilala, ay ginagamit pala ng Panginoon para mapakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon patungkol sa pagbabalik loob at pagsisisi ng kasalanan. Mga kapatid. Kasi, let us not wait for tomorrow. For tomorrow, maybe, will be too late. Yung hindi nila pagtanggap kay John sapagkat si John is a simpleng tao lang. Bagamat anak siya ng isang high priest. Pero hindi niya pinanghawakan yung titulo na yon. Namuhay siya ng simple. He lived in the wilderness. And nung bumalik siya sa Israel, sino maniwala sa akin? Di ba kaya tinatawag natin ito Preaching in the Wilderness series? Kasi sa wilderness, sino ba ang posibleng makinig doon? Ilang nan eh. That is why, mga kapatid. So, ito yun, mga kapatid, na bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, nakikibahagi tayo sa threefold ministry, threefold mission ng Panginoon. Yung pagiging hari, pari, at propeta. At sa aking pagiging propeta, ay meron tayong katungkulan na dapat natin ibahagi ito sa ating kapwa. Hindi natin pwede na ibaliwalain. Yung mga natutunan natin, dapat nating ibahagi sa iba. At ang pagbabahagi na ito ay hindi lamang sa paraan ng pagkatulad nito, but also we are also encouraged to live out the message of the gospel. Mga kapatid. So itong pahayag na ito ay na-share ko na. It is on you already kung ano yung magiging response natin. Kung ano yung magiging response ninyo. Let us not, hindi natin dapat ignore. Because sometimes, ang Diyos ay nagpapadala ng mga tao na sa tingin natin ay hamak. Pero yun pala ay, yun pala yung pinapadala niya para sa atin. Mga kapatid. So, the word of the Lord has been preached. The word of the Lord has been preached already. And the Lord is not a respecter of person, katulad nung sinasabi doon sa Matthew 13, na nagasik ang Panginoon ng binhi
sa bawat klase ng bawat lupa. Ano ba yung magiging response natin? Ano ba yung response or pag-accept natin sa Word of God? So, Shalom, that is by now, mga kapatid. I don't know what will happen kasi itong signal ay hindi maganda. So, sana ma-download kita. Shalom and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen. Signing off, my dear brothers and sisters. Thank you sa mga nag-like at sa mga hindi man nag-tap ng screen. Shalom.